Isang bangungot kung ituring ng mga umuwing overseas Filipino workers ang kanilang karanasan dahil sa giyera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Araw-araw ay laging may kaba sa kanilang dibdib dahil sa mga naririnig nilang sirena at hindi nila alam kung saan tatama ang mga bomba. Bagaman 5 taon nang naninilbihan bilang caregiver si Gerald Caniban, ang pangyayaring ito ang hindi niya makakalimutan sa pamamalagi niya sa bansang Israel. It was an overwhelming experience kasi nangyari sa amin doon, October 7. Sobrang daming bombang pumasok. So after a few minutes, ayun na, nag-siren na yung buong Tel Aviv, nag-sirena na. So alam mo yung sound na nakakatakot. So ibig sabihin ng sound na yun, we have to go to the bomb shelter para protektahan yung sarili namin sa, kung hindi ka man matamaan ng bomba, baka pwede ka matamaan ng sharp nails galing sa bomba. So we need to hide ourselves. So from that day on, guys, tuloy-tuloy yun ay almost every day. Wala kaming peace of mind kasi kahit saang area ka ng Israel, from time to time makakarinig ka ng sirena. Ramdam niya ang takot, lalo't walang kasiguraduhang makauuwi sila ng ligtas sa Pilipinas sa gitna ng nangyayaring kaguluhan. Si Teresita Malapo naman, na 8.5 years na bilang caregiver sa Israel, aniya mahirap at nabigla sila sa sitwasyon. Nervyos umano ang kanyang inabot mula sa walang tigil na giyera. Alam mo yung tenga mo, na feeling mo lagi kang may naririnig. Alam mo yung nervyos mo, wala kang nervyos dati kaso nag-uumpisang lumalaki yung nervyos mo. Wala kang nervyos dati pero ngayon, Diyos ko, may pinto lang na nagsara. Akala mo may sumabog na. Kasi minsan, akala namin doon, may sumasabog kasi doon na walang sirena, nabibigla na lang kami may pumuputok. Ilan lamang sina Gerald at Teresita sa mga OFWs na ligtas na nauwi dito sa Pilipinas. Kabilang sila sa 3rd batch ng repatriated OFWs na dumating kahapon sa bansa. Binubuo ito ng 25 OFWs kung saan 16 ay caregivers at 9 ang hotel workers. 11 sa kanila ang tapos na ang kontrata, habang 14 ang hindi pa tapos. Pero pinayagan ng employer na makauwi dahil sa gulo na nangyayari ngayon. We make sure na what I would call a positive break. May positive break. Yung mga hindi finished contracts, merong positive break o sa Tagalog ay magandang paghihiwalay with their respective employers. And we have been very mindful na hindi ito abandonment ng duty situation, because ang projection natin dito, kapag humupa ang sitwasyon, may mababalikan pa sila na trabaho. Sumailalim sa physical exam at psychological evaluation ang panibagong batch ng repatriated OFWs at 2 sa kanila ang nangangailangan pa ng psychosocial intervention. Sa kasalukuyan, mahigit 120 requests na ang natanggap ng Department of Migrant Workers na nagnanais na ring makauwi sa Pilipinas na ngayon inaayos na nila. Ayon sa DMW, 650 families na ang sumangguni sa kanila para tulungan ang kanilang pamilya na nagtatrabaho sa Israel. Sa bilang na ito, 648 ang narisolba at 2 na nawawala pa rin. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.